Alam niyo po ba mga kaistorya na involved na naman ang China sa gumuho na mataas na gusali sa Thailand sa nagdaang ibinalitang lindol. At yung lindol na yan, kung hindi ako nagkakamali, ay kumitil na po ng humigit kumulang 1,600 katao. Abay pa paano naging involved na naman, Juan Historiador, ang China? Abay lindol yan, natural disaster yan. Kasi po, mga kaistorya, yung mga pro-China dyan ha, baka papalag na kaagad, pipiyok na kaagad. Alam nyo mga kaistorya, ang dahilan po niyan ay yun pong mahinang klase po ng istruktura na kung saan ang isang China-backed company ang gumawa sa building na yan at iniimbestigahan na po ng mga autoridad sa Thailand. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Mag-umpisa po tayo mga kaistorya. Ipakita ko na ang atin pong references dyan po sa aking side. Hindi naman ito dahil sa sinisisi natin ang China, kundi ang China po ay kilala sa mahihinang klase ng gawa ng infrastructure. Yan po yung tinatawag na tofu dregs, talamak yan sa China, at may ginawa na po akong dedicated content tungkol dyan. Tingnan ninyo ang balita na ito ni Indie TV World. Ang sabi, China connection emerged in Bangkok skyscraper that collapsed during quake. O, kita ninyo, sa title pa lang, understood na kaagad. According to news agency AFP, as of Sunday, 17 deaths have been confirmed, with 32 injured and 83 is still unaccounted for. Most of them construction workers from the site of the collapse building. Hindi ko ipapakita yung video clip ng nag-collapse na building dahil yan po mga kaistorya ay bawal sa community standard or sa polisiya ni YouTube. Mga kaistorya, okay, tuloy po tayo, pero palagay ko napanood na po ninyo yun. A Chinese-backed construction firm, kita ninyo ha mga kaistorya, is being investigated over the collapse of a 33-story high-rise in Thailand's Bangkok during Friday's 7.7 magnitude earthquake that struck central Myanmar. The unfinished building crumbled in seconds. Napanood ko yun, kakilakilabot mga kaistorya. Kawawa yung mga taong nasa building na yun na mga nagtatrabaho, sending a cloud of dust and debris into the air and trapping dozens under the rubble. Alam niyo itong Myanmar at saka Thailand, halos magkadikit na bansa lang po yan, magkapit-bahay po yan. Kung titingnan po ninyo ang mapa ng Asia, mga kaistorya, magkakatabi yan yung Laos, yung Myanmar, yung Thailand, yung Malaysia, yung Vietnam. At yung 5 bansang nabanggit ko na yan, kasama po ang Bhutan, ang Nepal, at ang India. Bali 8 bansa yan, mga kaistorya. Lahat yan ay may borders sa China. Totoo yan, tingnan na lamang po ninyo yung mapa na pinapakita ko sa akin pong side. Basahin po natin itong second sentence. Search and rescue teams continue working under intense heat to locate possible survivors. Thermal imaging drones have detected at least 15 people who may still be alive. 8 bodies have been pulled from the debris so far. Ako naawa ako dun sa isang tao na nakita ko, nag-collapse na. Merong isang tao dong naiipit ng mga debris. Hirap na siya. Wala namang magawa ang mga tao. Anong magagawa ng mga tao dun, mga kaistorya? Kailangan dun equipment, At kailangan dun mga professionals sa pag-rescue. Hindi pwedeng basta-basta ka papasok sa ganoon. Naaawa ko, talagang kakilakilabot yung sinapit ng mga tao. Eto, kung mapapansin ninyo sa Thailand, meron namang mga high-rise buildings pa, mga nasa 70 floors, 50 floors, na story building na nagsisway lang. Pero itong building na ito na binabanggit, ginagawa pa lang yan. Hindi pa tapos. Bakit nag-collapse? Mas mababa pa yun kung tutusin. Kasi nga daw po, gawa ng isang China-backed firm. Oo.
mga kaistorya. Mababasa din natin dito, ituloy natin. Thailand's Deputy Prime Minister Anutin Charnvirakul has ordered an urgent investigation, giving an expert panel 7 days to determine the cause of the collapse. So iniimbestigahan ng mga autoridad, ano po mga kaistorya. Ang sarap ng hangin, pasensya na po kung may marinig kayong hangin sa background ha. According to a report by the UK's Telegraph, the SAO building or SAO building was a joint venture, ito na ha, between Italian Thai Development PLC and China Railway Number 10. The latter is a subsidiary of China Railway Number 10 Engineering Group Company, which holds a 49% stake, the maximum foreign ownership allowed under the Thai law. Yung pinakamalaking stake pala o share ay hawak ng China-backed company na ito. Yan na daw po yung maximum foreign ownership na pinapayagan sa ilalim ng batas ng Thailand. Kita ninyo, kung Pilipinas nga napasok ng impluensya ng China, ay ito pa kayang Thailand? Ito pa kayang Myanmar? Yung mga karatig bansa na yun, samantalang sa atin pagkalayo-layo, tawid dagat pa tayo. Naabot tayo ng impluensya ng China. Mabuti na lamang mga kaistorya, ito pong mga projects na sinabing pupunduhan umano ng China, pinangako niya yun ng China sa nakaraang administrasyon, hindi niya na tinuloy. Yun po ay kumalas ang administrasyon doon ng PBBM administration, naghanap ng kapalitan. Ang nakuha, kung hindi ako nagkakamali, Japan, meron din sa South Korea, meron din po sa Amerika, ay mas mabuti yun. Kasi baka yan tofu dregs. Papaano na lamang kung may pinagawang tulay dito din sa Pilipinas, ang China, may mga buildings halimbawa, may mga China companies. Hindi naman sa sinasabi, nag-aalala lamang tayo. Tapos papaano kung halimbawa ay lumindol din, hindi natin hinahangad. Nako, ano kayang mangyayari? Mga kaistor, kasi posible talaga na meron ditong mga infrastructures na ginawa ng China. Hindi malayong mangyari yun, mga kaistor. Napapaisip lamang po ako. Tuloy po natin. Beyond Bangkok, the earthquake caused devastation across Myanmar, where over 1,600 people have been confirmed dead. Dami. Kawawa ang mga tao. And thousands more injured. The tremors, which originated northwest of Sagaing, demolished buildings and infrastructure across Mandalay, one of Myanmar's largest cities. Alam nyo kung bakit nasabi natin ito, mga kaistorya, na posible nga na may kasalanan din ang China-backed company na ito, kagaya ng nabanggit ko kanina. Talamak kasi sa China yung tinatawag na tofu dregs. Hindi lang po sa mga buildings, mahihinang klase ng buildings. Maging sa mga housing projects sa kanila. Oo. At maging sa mga tulay, mga kalsada, gumuguho, nagko-collapse. Alam nyo, talamak yan sa China hanggang ngayon. At hanggang ngayon, pinoproblema yan ng gobyerno ng China. Ano ang ugat? Corruption. Nako? Yung mga maka-China dyan, hindi ninyo ito pwedeng pagtakpan. Worldwide news, binabalita ito. May mga online news article at may mga videos pa. Ito po, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Uunahin ko lang muna po itong sinasabi ni The Diplomat. China's dangerous tofu projects. Yung tofu, alam nyo naman, napakalambot niyan, di ba? Kaya itinulad dun yung mga infrastructures na ginagawa dun sa China. Dangerous daw po Corruption, binanggit na and graft have created a significant problem with many Chinese construction projects. Kita ninyo? Kahit hindi na ipaliwanag pa, intindidong-intindido na yan ng mga Pinoy. The term tofu project was first coined by Premier Zhu Rongji in 1998, who said on a tour of flood dikes on the Yangtze River that they were as flimsy
and porous as tofu dregs. Porous. Parang mga butas-butas. Parang foam, di ba? May mga kwan yung parang yung sponge. May mga tapos ang lambot. Ibig sabihin, mahinang klase ng struktura. Kaya pala tinawag na tofu dregs eh. The leftover bits in the tofu making process, the term and the problem gained national traction after the 2008 Sichuan earthquake, where 20,000 of the almost 70,000 victims were school children who died in collapse school buildings, which were later proven to be hastily and shoddily built. Kawawa. Isipin ninyo, 20,000 wipe out to dust. Mga bata, mga estudyante. To dust. Nag-collapse yung building dahil sa mahinang klase ang istruktura. Diba? Related, diba? Parehong pangyayari, diba? Mga kaistorya. Anong sabi pa dito sa huling sentence na ito? 4 years later, the problem of tofu projects remains. Nananatiling problema sa China yan. Hanggang ngayon, mga kaistorya, tuloy pa natin. In July 2010, anger over shoddy construction erupted in an area hit hard by the Sichuan earthquake. Lindol din, mga kaistorya. When a building intended to be a new home for earthquake victims collapsed just a few weeks before completion. Ginagawa pa lang din dahil sa lindol. Nag-collapse na, gumuho na. Uy, kagaya niyang building na yan. So, it's a three-story building na ginagawa pa lang din dyan sa Thailand dahil din sa lindol, nag-collapse. Pareho, oh. Mga kaistorya, sa Sichuan, China, ang masaklap, 20,000 na mga mag-aaral, wipe out. Kawawa. In November 2010, 53 people were killed in a high-rise apartment building. Kita ninyo ha, building na naman, fire caused by an unlicensed welder. And last month, a car accident in Jiangsu province revealed that a dam built atop of the Yangtze River tributary was filled with reeds instead of steel beams. Reeds, yung parang kung di ako nagkamali, parang ang itsura niya parang maliliit na kawayan na parang na kasing laki na daliri. Sa halip na bakal. Ano na tayo, China? Such tofu projects are likely to remain critical problems for pre-existing and structural reason. Isa kasi sa dahilan, corruption, di nagtitipid. Nagtitipid din ang babayarang mga worker. Pag hindi lisensyado ang welder, alam nyo naman, mas mababa ang bayad. Tuloy po natin. Why is the quality of some of these structures so poor? Bakit napakahina ang klase ng mga istruktura na ito? Corruption and graft, yun daw po ang dahilan, binanggit eh. Undoubtedly play a role when project money is skimmed off the top 4 and by officials, leaving less funding for quality materials, qualified staff, and acceptable workmanship. Additionally, projects are often granted to companies that have more political, ayun na nga. May mga nasusuhulan yan. Sigurado, baka nga meron pa dyan na mga opisyalis may construction firm eh. Kalakaran sa China. Kaya mahirap ito mga kaistorya na puksain ng China itong ganitong klase po ng ng corruption. Ito pa mga example mga kaistorya ng tofu dregs sa China. China, multiple roads and bridges collapse, leaving over 100 dead. May mga natudas din, nag-collapse din. Poor quality tofu dreg infrastructure comes under scrutiny. Walang pakialam sa buhay ng tao, no? Importante, magkamal sila ng pera. Ito, tulay naman to, nag-collapse. A series of collapses has raised questions about the safety of China's road and bridge infrastructure, which was built rapidly in recent decades. Bilis nilang gumawa. Tulay, kalsada. Bilis nga nung umangat ng mga buildings eh. Minamadali, natural, nasasacrifice yung quality. Tapos dadagdagan pa ng substandard materials. Alam nyo, doon sa ginawa kong dedicated content, may may tawag dito. Yung deformed bar, yung bakal, yung kabilya kung tawagin.
Bakal yun dapat di nababaluktot ng Ang laki-laki. Nung bakal, ang laki mga kaistorya. Pero, ginaganon-ganon lang nung tao eh. Nababaluktot niya, parang goma lang. Sa China, oh. At saka dito sa Pilipinas, tingnan ninyo. Bumili kayo ng mga construction material sa hardware. Substandard na. Totoo naman. Kahit yung mga bakal na 10mm, sukatin mo, 9mm na lang yung diameter. Substandard. Kaya pag ako bumibili ng materials, sinasabi ko local. Kahit sa plywood, local. Kasi standard yun, mga kaistorya. Kasi pag China, asahan mo na. Substandard talaga yan. Totoo yan. Ay yung mga nagpapagawa dyan ng bahay, o kaya naman yung mga knowledge sa construction, comment kayo. Alam nyong totoo ang sinasabi ko. The country's Ministry of Emergency Management has directed local authorities to closely monitor major infrastructure such as highways and railways, key areas such as water-related construction projects in high-risk locations such as bridges, urban underground spaces, and tunnels. Kita ninyo. Yung mga tao din sa China, social media, mga umaangal din eh. Ito pa, Tofodregs village erected in southwest China to gauge, ewan ko kung tama ang pronunciation, government for compensation. Ito ay village naman ito, residential. A local government in southwest China is demolishing, dinidemolish nila, scores of shoddy fake homes that were built in a scam to gain government compensation, mainland media reports. Nag-hire pa sila ng 600 katao para mag-demolish. Ganun pala ang nangyayari sa China talaga. Totoo pala talaga ang sinasabi natin. At yung sa lindol na yan, 4 na Pilipino raw po mga kaistorya ang nawawala sa Myanmar. Ay sana naman ay matagpuan. 4 Filipinos in Myanmar remain unaccounted for after a magnitude 7.7 earthquake struck the country on Friday. Ganun sana naman. And speaking of lindol, meron na naman sa South Pacific, malapit sa Australia. Nilindol po mga kaistorya ang Tonga. Strong earthquake strikes Tonga. No tsunami threat to Philippines, says Philbolgs. A strong earthquake struck Tonga Islands on Sunday, earthquake monitors said Sunday, but there is no tsunami threat to the Philippines. The quake was at depth of 16 km, the German Research Center for Geosciences. Nakita ninyo, ito daw po ay magnitude 7 din. Hindi ba't yan sa Myanmar at saka sa Thailand ay 7.7 magnitude yung lindol dyan? Sunod-sunod ang lindol, Well, ang Pasipiko, hindi nakakapagtaka. Kabilang nga tayo dyan sa bansang nasa Pasipiko. Nasa Pacific Ring of Fire po tayo, kaya madalas ang lindol. At dyan naman sa may Central Asia, dyan sa may China, sa may Myanmar, ayan po ay mga napapaligiran dyan, mga tectonic plates. Kaya talagang mga malalakas ang lindol po dyan, mga kaistorya. Ayan po ang mga balita, informasyon, kuro-kuro, komentaryo, reaksyon, opinyon na maibabahagi sa inyo ng inyong lingkod. Patalastas po sa mga naghahanap po ng dekalidad, matibay at mura. Promise, mura po talaga na hollow blocks kaysa sa iba. Diyan po sa bandang Kabanggan, Butulan at Iba Zambales ay sa 7 Brillantes na po kayo bumili. Sabihin lamang ninyo na kayo ni-refer ni Juan Historiador, kayo po ay bibigyan nila ng malaking diskwento, malaki ang matitipid ninyo. Screenshot lamang ninyo ang kanilang contact number at tawagan po ninyo mga kaistorya. Ang kanilang lokasyon po ay along Paitan Road, Project 4, Barangay Batonlapok, Butulan, Zambales. Malapit lamang po yan mga kaistorya sa triangle intersection ng Butulan proper. Yung kalsada yan yung Paitan Road na yun, papunta po ng Taugtog or Camara. Maraming halublakan yan. Pero si Siete Brillantes may signage po silang nakalagay sa tabi ng kalsada, kaya hindi kayo magkakamali. Maraming salamat po sa mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lagi po ninyong panonood, pakikinig, pagla-like, pag-share at sa walang sawa ninyong pagsuporta po sa inyong kaistorya. Sa mga bagong viewers po natin ay maaari kayong mag-subscribe kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng content at pakipindot na rin po ang notification bell. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.